Hello guys, yun nga pala nagpunta kami last, I think January 26 or 27 sa Philippines Manila Temple. Yan po yung side ng Philippine Manila Temple. So ayan po yung makikita natin. So kinuha ko siya ng slow motion mode. Then nag voice over na lang ako para mas lalong maganda siya kasi nga medyo maingay dun sa temple o once sa may ano marami ka maririnig ng mga salita. So ayan makikita natin yung spar. Ayan po yun sa side, makikita natin yung Philippines Manila Temple. First time I went there is in the uh, opening ng temple way back September 1984. Ayan, yung opening ng temple. Kumbaga talagang inopen na talaga siya. So ayan po, nakapag-tour po ako dyan way back 1984. September 1984. Sinama po kami ng mga missionary, Sister Ese at Sister Presto. Ayan po. Maganda po yung lugar niya, makikita po natin yung sa White Plains sa Quezon City. So, ayan po, makikita natin yung kagandahan niya. Sa side po yan, pag pumasok po kayo doon, makikita niyo sa side. Sa other side niya yung extension, wherein makikita niyo naghihintay yung mga patrons o kaya kung may kinakasal, makikita nyo rin sila sa other side. So, ayan po, gusto ko lang pakita sa inyo yung kinuwaan ko sa temple. Maganda pong pagpunta dyan, especially doon sa mga bagong binyag at sa mga endowed member or yung mga friends kayong gusto makita yung Philippines Manila Temple wherein mapipil nyo po ang banal na espiritu. So, dito po pinapakita ko yung side na yan. Ito naman po yung sa loob. Kasi nauna po akong lumabas, tapos na po kami mag-session yan. Nauna na po ako lumabas at hinihintay ko po sila. And I'm planning to go to the uh, PBO para bumili ng TG. So, ayan, habang hinihintay ko sila is gumana na naman ang aking camera. At yan, makikita niyo yung mga tao naghihintay rin sa labas, sa mga kasama nila. Meron po kasi mga nag-temple trip galing sa ibang lugar, I think from Legazpi City. At ayan, makikita niyo si Lola, may hinihintay siya. At yung iba naman ay nagte-text. At yung iba napatingin sa akin, tinitignan ko ano yung mga ginagawa ko at isipan kong pumasok sa loob. Ayan po makikita niyo may mga tanim dyan. Ayan, may mga orchids. Ayan. Actually nilapitan ko siya. Ayan po yung orchids. Makikita niyo na ang ganda-ganda niya tignan. Ayan po. Medyo konti na lang yung bulaklak na compare sa before na talagang ang gaganda ng mga naka-display. Diyan may banda bulina. I think iyan is yung butterfly na lang. Ayan, tama, mga butterfly na lang yung nakano dyan. Pero maganda pa rin po. Marami rin po kasi akong tanim na ganyan kaya alam ko yung mga pangalan nila. At may mga tanim din sa loob. Ayan po yung mga butterfly. Ang ganda po, di ba? Ayan. Medyo nalalantay din rin siguro gano'n na ditiligan. Ayan po siya. Ayan. Tapos papasok na po ako sa loob. Ito po yung sa waiting area. Sa extension. Philippines Manila Temple. Waiting area or sa extension niya. Wherein kung saan papa-schedule kayo para sa endowment session. Meron po sa baptism for proxy. And marami pa pong iba na ginagawa dun sa loob. Hindi po kasi pwede sabihin yung iba because it's sacred, not sacred. Ayan po, papasok na ako sa loob and ayan na po yung pintuan. At makikita nyo dyan sa loob yung mga tao naghihintay kasi meron yata mga kinasal. And ayan na po, papasok na po ako. Ayan. And yan, bubuksan ko na po. May familiar faces ako nakita. Ayan. Ayan, makikita nyo na po yung papasok ng loob sa extension. Ayan na po siya. At nakita ko nga si Shem Papa. Shem nun, ayan. Makikita nyo po na nandiyan dyan siya kasi nga is a professional photographer. Nakikita din siya ng mga kinakasal. Hindi ko lang alam kung meron siyang ano ngayon
dyan na kukuhaan sa wedding. Siguro meron kasi nandiyan dyan siya. Ayan. Tapos kinuhaan ko ng ibang tao. Marami nakaupo din. Hinihintay nila yung mga kasama nila sa loob. And makikita rin natin dito ng iba't ibang members in other part of the Philippines. Usually from Luzon. Ayan. Makikita natin sila. So, inikit ko lang ang aking camera. Si brother nagmamadali. Ayan, dyan po yung office kung saan makikita niyo po yung ipapacilitate ng kung sino yung mga requirements o anong gagawin pa bago ikasal. Ayan. At yun na nga po makikita natin sa loob. So, maganda pong tignan dito sa loob sa temple kasi napakaliwalas tignan. And it is the house of the Lord. Ito po yung sa extension. May fountain po dyan. At ayan, kinuha ko ulit sila Brother Shem. Ayan. Ayan, nandiyan na po sila. At syempre may ibang members pa na makikita nyo rin dito. Ayan. At ang ganda nga po tignan. Ayan po sila. Ayan yung mga members. They are chit-chat to each other. Ayan po sila. So, ang temple po is open from Tuesday to Saturday. Close po siya ng Sunday and Monday. So, ayan po. Ayan. Napakaganda po ng lugar niya sa temple. Ayan po yung waiting area at ayan po. May mga members din na mahinihintay. Especially dun sa magpapakasal or any ordinances na gagawin nila dyan po yung pila. Diyan rin papakita kung sa counter dyan kung mag-session kayo or magpapa-reserve kayo o kung may reserve kayo dyan yung makikita. Diyan kayo pupunta. At dito naman, nagpunta ako sa kabil para bumili ng garments. And to my surprise, paglabas ko, nakita ko yung ang daming mga foreign missionaries. So, tinanong ko kung bakit nandun yung mga foreign missionaries. Ang sabi nila is, yun nga, they need to report in the PBO para sa kanilang visa. Ayan. Ayan. So, ang dami nila from missions nationwide dito sa Pilipinas. So, hindi muna ako lumabas kasi nga, puno sila sa daanan eh. So, nag-film na lang ako at nakita ko nga nandiyan sila. At tinanong ko kung bakit nandoon sila. Ayan po sila. Ayan. Usually yung mga nakausap is from Ordaneta Mission. Yung iba, hindi ko gano'n nakausap eh. Kasi yung mga nandiyan puro tiga Ordaneta sila galing. Nakita ko rin si Elder Johnson yung pauwi na kami. Nakasakay sa bus. So, ayan yung mga missionaryong. Ayan. Pumunta sa Manila Distribution Center of PBO, former called PBO, para mag-report at ayusin para sa kanilang visa. Ayan po sila. Iba't ibang lugar po yan. I mean, iba't ibang bansa, usually from USA, meron mga usap from Australia, from New Zealand, and any other part of the world. Ayan po sila. Nakikita natin, nandiyan sila nag-usap-usap. Ayan po sila. Ang dami po nila paglabas ko. Ayan, makikita niyo rin mo pag nakalabas na ako, meron pang mga full-time missionaries na nakapila sa labas. Naghihintay ng kanilang turn. Actually, natapos naman nila yung mga ganyan. In a day rin pagkatapos bumalik ka agad sila sa mga respective mission nila at bumalik rin sila sa respective area nila. So, yan lang po yung kinukuha ko. Yan po. Nandiyan po ako sa loob dito sa loob ng Manila Distribution Center sa PPO ko. Sila nandun sa labas sa may daanan. Kasi yung vacant na room doon sila pinapapasok para sa assessment para sa kanilang mga visa. Ayan po. Actually, mga 1 year and above na yata o lahat sila required na pumunta roon. Then nga po kinuwaan ko sila. So kung nasa slow mo mode po siya kaya
Ayan, medyo matagal siya. So, naisipan ko, ayan. Medyo palabas na ako. Ayan naman yung ibang papasok. Lahat po yung foreign missionaries, wala dyan local. Yung iba nakuhaan, ayan, yung nag-a-assist sa tiga PBO. Ayan po sila. Ito yan, ginawa ko rin din po yun sa loob. Ayan, papasok na sila dun sa loob ng pinto. Yung iba gusto mag-CR kaso punong-puno na yung ano yung ayan. Si brother ay galing ho yan ng PBO. Yan tiga PBO rin yan. Yung mag-a-assist. Hindi po yan missionary. Ayan. O diba si kuya nakuha ko niya rin tatawag siya sa telephone. I mean sa cellphone. Ayan. So naisipan ko lang ipaling yung camera sa iba. So yun yung mga sister missionary. Pumasok rin sila sa loob. Ayan. So, hintay-hintay lang natin kasi nga marami pang ganap kung ano yung nangyayari dun sa oras na yun na kumukuha ako ng video or filming the video. At yan nga po, ayan, papaakyat na ako yung sagdanan. Nasalubong ko pa yung mga ibang mga missionaries ulit. At ayan na po sila, mga sister missionaries. Mga elders din. Puro foreigner yan. Ayan na po sila. Papasok sa loob. Yung orange yata, alam ko ano sila, Urdaneta Mission. Kasi yung iba naglagay ng tawag dyan, ng orange na parang circle or dot dun sa mga name tag nila. So, ayan po sila. Pasok na po sila dun sa loob. Ayan na. Tapos, ayan. Ito na po yung sa labas. Makikita nyo, ayan. Pumapasok ulit yung mga sisters. Ayan na po sila. And, ayan. Tignan natin yung mga iba pang pangyayari. Ito naman mga elders na. Ayan. Yung si elder, tiga New Zealand siya. Kasi yung ibang ayan. It's either New Zealand, Australia, or Samoa, or Fiji Islands yung naasay rin sa Pilipinas. Or Hawaiian. Ayan na po si elder. Napasok na siya. And ito na nga po yung makikita natin. Ayan na po sila. Ayan na yung mga sisters, ibang sisters. I think ito yung magkano sa mga islands. Ayan sila, makikita nyo. Ang foreigner din po sila. Ayan po sila. Kasi marami pong isla, lalo na sa under Micronesia mission or sa Micronesia na naa-assign sa Pilipinas, iba't ibang isla. So, ayun yung mga sisters na na-assign dito. So, there are also foreign missionaries. Ayan. Napasok na sila sa loob. Ayan yung mga sisters. Tapos nakikipagkamay sila sa mga member na nangagaling sa Manila Distribution Center. Ayan, nakikita nila yung mga Pilipino. So, ayan yung mga sisters. Diba? Parang Pilipina lang sila. Kasi brown race rin sila. I don't know kung anong nationality nila. Ayan, ayan po sila. And ang ganda pong tignan, diba? Makikita mo na ang dami pa ng mga foreign missionaries na na-assign na ulit dito sa Pilipinas. Compare nun kasi last 2020 ba yun? Yung huling January 2020, nag-uwian na po sila. Tapos ngayong unti-unti, nagsibalikan na sila. Pagkatapos ng COVID. Yan na po, marami na naman po missionaries na assign dito sa Pilipinas. Except na wala sa Davao and
Butuan, and Cagayan de Oro. Ayan. Puro local lang po doon. Yan sila sister. Parang Pilipina rin sila, no? Pero foreigner yan. Makikita niya yan. Tuwan-tuwa sila. Akala ko kasi yung yung hindi ako naka-slow mo, kaya nakikipag-usap rin ako sa kanila. Tapos yun nga, kinukuhaan ko sila. Ayan. Nakalimutan ko naka-slow mo mode pala ako. So, tinap ko na lang po ngayon para magkaroon ng idea ko ano yung mga naghanap na nangyayari. Ayan si sister, oh. Nakatingin talaga siya. Yung kasama niya, tsaka yung nasa likod. Ayan silang tatlo. Ayan, di ang saya-saya po makikita natin na nandiyan po sila para magkaroon ng dapat ayusin sa mga visa nila. I think they need to report every year. Something like that. Ayan na po sila. Ayan si sister. Oh. Hindi ko alam kung kinausap ko sila or say hi. Then they say, ayan, nagre-reply sila. Pero, ang nangyari kasi, ayan na nga. Hindi ko na matanda kung ano sinabi nila. But I always say, hi, hello sisters. Where are you from? What are you doing here in the Philippines? I mean, in Manila Distribution Center. Ayan na sila. Nag-sign ang peace. Si sister. Diba? Ang saya-saya nilang tignan. They are happy to serve here in Philippines. And yung mga sisters. So, ayan na sila. They are really happy na mag-serve dito sa Pilipinas. Ako rin, I'm so happy na makita sila na natutuwa sila na makapag-serve dito sa Pilipinas. Si sister parang Pilipina talaga. Pero foreigner yan. I don't know kung saan siyang bansa galing. Parang sa Asian lang siya galing. Ayan. Kaya parang Pilipina rin siya. Tapos, ayan na sa loob. O yung iba pa naghihintay kasi puno na puro sa loob eh. They're waiting na lang dyan sa labas. Para sa turn nila, makapasok hindi sila sa loob at makausap sila sa for naka-assign sa immigration. Ayan sila sister. Parang Pilipina rin si sister yung sumilip. Ayan. Brown race rin kasi sila kaya ayan. Hawig sila sa mga Pilipino. Ayan si sister. Tuwan-tuwa talaga siya. Happy rin ako na makausap ko sila kasi nga ayan, they were assigned here in the Philippines. At yan, binalik ulit nila sister. At ayan ulit si sister. Ayan. Ayan sila. Ang dami nila Ayan. Ayan ulit si sister. Yung iba pa. Tapos ayan. Ayan si elder naman. Tsaka yung isa pa. Ito parang hindi ko alam kung saan sila. It's either New Zealand, Fiji, or Samoan, or Australian, or some part of the islands in Micronesia. Ayan. Saya-saya I'm so happy na makita ko sila talaga. Grabe. Happiness ko is overflow. At ikit sa lahat, I remember before yung under pa ng Manila Mission. Ayan. Ang dami-dami rin poners. Ayan ngayon, nakalabas na ako. Mas lalo akong na-shock, nabigla. Marami pa pala sa labas. Diyan naman yung karamihan yung mga elders. Ayan. At ayun sila. Kausap-usap sila. Nung under pa ng Philippines Manila Mission before long time ago, yung mga 70s, 80s, karamihan dito ng missionaries as foreigners, usually from
Utah, other parts of United States, or Canada, or other parts of Europe. Meron din mga Australian, Samoan, Hawaiian. Ayan, si Elder. Yung iba nag-uusap-usap sila. May nagtanong pala sa akin yan, sabi, kung pwede raw magsasabi ko, it's already full inside the room, so you need to wait for your turn. Ayan pala si Sister Sorensen from Utah. At meron pa akong nakausap na isa. Ayan, as elder na kayo ko. Nihintay niyo yung turn nila. Ito si elder from sabi niya, Valenzuela ba yun? Sabi niya, from Valenzuela raw siya. Sabi ko, no. Tapos binasa ko yung ano niya, yung apelid no. It can't be, sabi ko. Tapos sabi niya, no, I'm from Australia. He's from Aussie. Ayan. In-interview ko siya diyang kinausap ko eh. Kaya lang, naka-slow mo. So, hindi maririnig ko ano yung mga sinasabi nila. So, ayan, in-interview ko siya kung tiga saan siya. Sabi ko, say hello to your parents. Ano masasabi mo sa kanila malapit ka nang umuwi? Ayan ang tinanong ko sa kanya. Naalala ko pa. Ayan siya. So, very happy siya. Sabi niya, hello to his parents. Kung nanonood man sila. And ayan na nga po. I'm so happy na makapag-interview sa kanila kasi yun na nga. Ang saya-saya kasi pag mapipil mo na, ayun na nga, na makakausap mo sila, ano yung nararamdaman mo at malapit ka nang umuwi. Uwi na raw siya sa November pa naman. Ayun, naalala ko. In-interview ko siya, nasabi ko, say hello to your parents. And what is your message for them? Sabi niya, hi and hello daw sa kanyang mga magulang. Ayan siya, oh. Tuwan-tuwa siya, makakausap siya. Ayan, siya ni Elder. And I'm so happy rin na makausap ko siya at yun na nga, nakipagtalastasan sa kanila. To have an interview with them, I'm so happy to see them also. Habang namimili ako doon sa Manila Distribution Center ng TG or Tempo Garments. Ayan, nakausap ko naman sila. At ayan nga, si Elder. Medyo madaldal rin siya. Ang dami niya sinasabi na ganito, ganyan. Nakalimutan kung kamusta yun si Elder Hessian, kung kakilala niya kasi malapit na rin yung umuwi from Ordaneta Mission also. Ayan, si Elder. Oh. Sige lang, magsalita na magsalita. At sagot naman talaga siya ng sagot. Hindi siya nanginginig sumagot ko ano yung tinatanong ko sa kanya. Ayan. Sa niya rin kausap kasi lagi siya nakangiti. Ayan, si Elder. Ayan, yung naka-orange from Ordaneta Mission yan. At meron pa po akong isang full-time missionary na makakausap dyan. Ayan. Ayan sila. Naghihintay sila kung sa turn nila para matawag dun sa loob ng room for their visa. Ayan po sila. Oh. Ang saya ko silang nakakausap every time na tinatanong ko siya, talaga sumasagot siya. Yan. Nakalimutan ko, mayroon kasi pronounce, tandaan yung ano niya, apelido niya eh. Parang, ang ano niya, origin niya is either Samoan, PG, or, ayan, ganyan yung ano niya, yung apelido niya. Pero sabi niya, taga Australia siya, he lives in Aussie. Ayan. Tapos, ayan, nagumiling na ulit ang camera. Makakausap ko naman si Sister, I think Sorensen, natandaan ko yung apelido niya. She's from Utah. And yung others, ayun, nandun dun sa labas, nag-uusap-usap sila. Tapos meron isang brother na, hindi ko alam kung driver siya or, kasi hindi rin siya umaalis dun sa mga tabi ng mga missionary. And ayan ulit, binili ko kay Elder. Tapos dun sa mga ibang missionaries na nag-uusap-usap, siguro magkakabat sila or magkakakilala sila. At ayun ulit, binalik ko kay Elder and binalik ko ulit kay Sister Sorensen. Ayan, nakausap ko rin si Sister Sorensen. Kinamusta ko siya, kung saan siya nagse-serve, kung taga saan siya. Sabi niya, she's from Utah. Ayan, naka-assign rin siya sa
Philippines Urdaneta Mission. And sabi niya, naalala ko lang, she's happy to serve in the Philippines. Ayan siya. Actually, kinakamay niya pa nga yung mga members na nakakasalubong niyan, mga Filipino members sa PBO, sa Manila Distribution Center. Masaya rin siyang kausap. At pag kinakausap mo siya, sumasagot. Yung iba kasi pag tinanong, medyo nahihiya sila, parang nasyasyak pa sila sa pag tinatanong mo sa kinakausap mo siya. Pero si Sister Sorensen, mabait siya, talagang sumasagot siya. Ayan, magkakilala rin sila ni Elder na kinausap ko kaganina. Kasi pareho silang Urdaneta Mission. At yan nga, nandiyan kami, kausap ko silang dalawa. Si Elder, tawa ng tawa. Kasi akala ko talaga, Valenzuela. Valenzuela, sinabi niya. Sabi ko talaga, Valenzuela or Bulan, sabi niya. Ha? Sabi ko, it can be, your surname, last surname is not Philippine. No, sabi niya, no, I'm from Australia. Ayan po siya, si Elder. Ayan naman si Sister Sorensen. Friendly silang dalawa at masarap silang kausap. Palangiti talaga sila. Ayan po silang dalawa. At higit sa lahat, ayan nga, happy sila to serve in the Philippines Urdaneta Mission. And yung iba naman, ayan, ang dami pa oh. Puro foreigner yan. Tapos yung ibang bus hindi pa dumarating. Kasi ngayon papauwi kami, lumabas na kami ng PBO at pauwi. Nakita ko may dumarating pang ibang mga bus. So nauna lang sila, kaya sila yung naabutan ko at in-interview ko sa video na ito. Ayan. Ang saya-saya. And marami kang matututunan sa mga kwento ng mga missionary, bakit sila nag-serve, bakit ayan nga, yung tungkulin nila na pagbahagi ng Ebanghelyo ng Jesucristo ay masayang-masaya sila dito sa Pilipinas. Actually, nakakapagsalita na sila ng Tagalog. Medyo matagal na rin kasi sila dito sa Pilipinas. Kaya ayan, nakakapagsalita na sila. Ayan, tignan po natin anong kanila mga, ayan. Ayan, may sinabi pa siya. Ayan. Ang dami niyang mga mga kinukwento pa. At ayan na nga. Doon na ako dumako tayo dun sa binalik ko kay Elder. Si Elder talaga ngiti-ngiti at tuwan-tuwa at nakausap ko siya. At ayan po, kitang-kita niyo naman, di ba? Sobrang saya niya na makakausap siya at na-interview ko siya. And higit sa lahat, nagpasabi pa siya ng hello sa kanyang mga magulang. At yan na nga po, ang saya-saya ng feeling na makakausap niya yung mga parents and hopefully makaabot sa kanyang mga magulang. I'm sorry I forgot your surname, Elder, but hopefully yung message yung makarating sa parents mo. I-upload ko to sa aking YouTube channel as well, ipopost ko sa aking Facebook account. And sa may IG ko rin, ipopost ko rin to para at least makita niya, makakilala mo at ma-send o may-forward sa magulang mo. Ayan, si Elder talaga. Ngiting-ngiti talaga siya. Happy siya makausap. Ayan. Muntik pa akong ma-prank. Akala ko talaga, ano siya. Valenzuela ba yung Bulacan niya na sinabi niya eh. Ikaw, Elder. Binasa ko talaga apelido niya. Kasi pwede rin naman siya mukhang Pilipino. Kaso, binasa ko apelido. Sabi ko, it can't be. Sabi ko, your last name or surname is different. Sabi ko. Ayan. Hindi, sabi niya, taga Australia po ako. Ayan. Sabi ko, malapit ka nang umuwi. Sabi niya, hindi pa naman, sa November pa siya raw siya uuwi. Ayan. Kasi ang kausap nila, Elder. Napakasayang kausap. Ang dami niya pa mensahe. Ayan. Tapos, sabi niya pa, regards daw sa mga parents niya. Ayan. Pagkakahawig siya kay Cyrus, ha. Ayan. Kaward po namin yun. Ito. Ayan.
May mga ano pa siya sila, may mga binabanggit pa siya mga ibang bagay eh. Ayan, tungkol sa mission, tungkol sa family niya, at higit sa lahat yung na-assign siya dito sa Philippines Ordaneta Mission. Ayan, tapos binaling ko na naman yung camera sa iba kay Sister Sorensen. Ayan. Ayan, ang dami niya. May sinasabi ni Sister Sorensen. Ayan. Sabi ko, regards to your, say hello to your parents. Ayan. Ayan, kinausap ko silang dalawa. Ayan. Ang saya-saya nilang kausap. Medyo matagal kasi nga akala ko nga ang normal video ang ginagawa ko kaya nakikipag-usap ako sa kanila. Hindi pala naka-slow mo mode kaya ganyan ang kinalabasan. Tapos tumitingin na rin yung ibang mga missionary kasi nakikipag-usap ako sa kanilang dalawa. Ayun naman yung mga ibang missionaries. Tapos may yung iba tapos napapalabas na. Ayan yung nakuhaan ko sa loob kanina. Ayan na sila. Papalabas na rin sila. Ayan. Tapos binalik ko na ulit dito yung camera. Doon sa iba. Ayan sila sister. Ang saya-saya. Diba? I'm so happy and proud na na-interview ko silang dalawa. And kay Sister Sorensen from Utah and Elder, I forgot his surname or last name. He's from Australia. Ayan. Ayun na sila. So, ibig sabihin, ang dami nagsiserve na foreigner sa Ordaneta Mission. Ayan. Ang saya-saya. Yung iba namang mga missionary, ay siguro mga kabatsmate nila, kakilala nila, kaya kanya-kanya rin silang usap. Sister Sorensen naman, marami rin siyang sinasabi sa mission niya. Ayan. Magaling na po sila magtagalog. Pero English yung interview ko, English rin sila magsalita. So, ayan. Masayang-masaya siya. Ang dami ko pa naman tinanong sa kanya, kaya ang dami niya rin sinasabi, ang dami niya rin tinatanong, ang dami niya rin sinasagot. So, ayan na po kami. So, pinuon ko naman yung focus ng camera dun sa ibang mga missionaries na naghihintay rin ng turn nila para makapasok sa loob at na-process ko ano man yung mga kailangan nila regarding their visa. Ayan si Sister. Sister Sorensen from Utah. At, yun na nga. Ang daming, alam nyo, ang daming mga missionaries ngayon na nanggagaling sa ibang bansa. Yet, ang dami ring mga missionaries nanggagaling sa Pilipinas na aasen rin sa ibang bansa. Ang kaward namin, meron dalawang magmi-mission. Isa ma-assign sa Japan Fukuoka Mission. Nakita ko na yung kabatch niya. I think they are 5 who will going to Japan Fukuoka Mission. And si Brother Ailo naman is ma-assign sa Philippines Davao Mission. Sister Sorensen, oh. Say hello to your parents. Naalala ko pa, ayan. Tinanong ko siya, kaya ayan. Saka sa mensahe mo sa mga tao gusto makinig ng Ebanghelyo ni Yeso Cristo. Ayan. Diba? Ang saya-saya. Willing silang sumagot sa mga katanungan mo. At sa interview to, masaya akong nakasalamuha ko silang dalawa. Kasi willing silang sumagot sa mga katanungan ko. At si Elder, lalapit sana siya. Nung nakita yung ini-interview ko, hindi na siya tumuloy. Ayan. Nag-say hi na lang siya. Ayan, ang saya-saya. At ito naman yung sa temple. Ayan na siya. Ayan na po yung sa temple.
At ayan na nga po sila. Say goodbye na kay Elder. At ito na nga po. Masaya ako na makasakalamuha muli sila. And again, ang daming mga missionaries. Yung iba kasi, parang nahihiya sila pagkakausapin mo. Si Elder nakatingin talaga, oh. Yung may jacket sa likod. Ayan. Ito naman po yung Philippines Manila Temple. Ayan, nandiyan na ako sa baba. At pinokus ko lang sa kanila para makita ko yung magandang morning view ng Philippines Manila Temple. At ayan na nga po, I'm so happy na ayan, makita ko po ang Philippines Manila. Sabi nga, come to the temple and claim your blessing, especially sa mga DCJ LTS members. At yan, tinuong ko ulit sa mga missionaries na nandoon. I'm so very happy to see them. At higit sa lahat, masaya ako nakapag-temple at ma-meet ko sila sa temple. Sila po yung mga missionary na nagbabahagi ng ebanghelyo sa iba't ibang part ng Pilipinas, and na po yung temple. Ayan, meron pa pala, akala ko tapos na. Anyway, thank you so much for watching our video. Ito po siya. Ito po yung Philippines Manila Temple when I meet with the missionaries. Thank you so much.